exclusive. Tinaguriang Glue Lady na nambibiktima ng mga senior citizen na nagwi-withdraw sa ATM, arestado sa Batangas. Isa pang exclusive, junior high school student, pilit umanong isinakay sa motorsiklo at hinalay. Huli kam sa Cebu, babae, malapitang binaril, patay. Suspect, kakilala umano ng biktima. China, inatasan ng kanilang Coast Guard na huligin ang mga banyagang tatawid sa kinikilala nilang border sa dagat. Ilang mambabata sa Taiwan, bakit nagkaaway-away sa gitna ng pagpupulong? Sa Cotabato, 2 binatilyong sakay ng motorsiklo, binugbog at sinaksak. Snow at iba pang winter attraction sa gitna ng tag-init sa bansa. Saan kaya? Sparkle stars Andrea Torres at Aaron Villena nakisummer saya sa Bicol. Kasunod ng trending video challenges, Marian Rivera, may susunod na kayang pa-challenge? At mapapait na karanasan, napalitan ng matamis na tagumpay ng magkaibigang magtatapos sa senior high with honors. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, bumuhos po ang malakas na ulangya na may kasama pang bugso ng hangin sa ilang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ngayong hapon. Uwian pa man din ang ilang galing sa trabaho ngayong Biyernes, ilang saglit lang bago mag-rush hour. Mabilis ding binaha ang ilang kalsada. Sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City, halos hanggang tuhod na ang baha. Ang mga pag-ulangyan po ay dulot ng localized thunderstorms ayon po sa Pag-asa. Sa pinakauling advisory na Pag-asa, magpapatuloy yan sa loob ng 2 oras at posibleng maranasan din sa iba pang probinsya sa Central at Southern Luzon. Ang latest sa lagay ng panahon, aming ihatid maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Babala sa mga estudyante at magulang, hinarang ng isang lalaki ang isang dalagitang papunta sa bahay ng kaklase para gumawa ng assignment. Ang biktima kinumbinsing sumakay ng motorsiklo. Pagkatapos hinalay sa bahay ng suspect. Ang galit na pagharap ng ina sa suspect sa eksklusibo kong pagtutok. Dinakip ng CIDG Anti-Organized Crime Unit ang suspect sa pamumolestya sa isang 15 anyos na grade 10 student sa isang lugar sa Metro Manila. Nang magkaharap sa presinto ang suspect at biktima, ganun na lang ang galit ng magulang nito. I'm sorry doon sa nagawa ko sa'yo. No? Uy! Kaya dapat hindi mo nga ginawa yun sa kanya? Sorry po, wala naman pong masamang iba pang nagawa sa kanya. Sorry! Ngayon ka lang nagsusorry yung kailan na dapat ipinag-isipan mo muna yan. Ayon sa ina ng biktima, naglalakad doon ang kanyang anak patungo sa bahay ng kaeskwela para gumawa ng assignment nang madaanan daw ito ng suspect. Pinilit po siya na sumakay sa... Sinasabihan siya na, alam mo, marami na akong tinulungan ng mga ganito, yung mga strangers, tapos binibigyan ka ng pera. Nung matapat sa akin, sabi ko, ba't ka naglalakad ng malayo? Sabi ko, gusto mo sumabay na kasi on the way rin ako patungo ron. Sumakay naman siya sa motor ko. Ayon sa ina ng bata, inuturaw ng suspect ang kanyang anak at dinala pa sa isang kainan. Saka ito dinala sa kanyang bahay sa San Mateo, Rizal. Ayon sa reklamo, doon na raw pinagsamantalahan ng menor de edad. Agad na natukoy ang pagkakakilanlan ng suspect sa pamamagitan ng plate number ng motorsiklo nito. At nang i-verify sa e-warrant, wanted pala ang suspect na isang dating salesman. Merong kasong kinakaharap na staffa. Sa pag-implement ng arrest, nakunan din siya ng in possession ng deadly weapon. Totoo pong nangyari, kasalanan ko rin. Pero nagkaroon kasi ako ng parang confidence sa sarili ko na hindi mauwi sa ganun kasi okay naman yung pagkakilala namin ng bata. Pero unexpected ko po na yun pala 15 years old lang. Sinampahan na ang suspect ng reklamong acts of lasciviousness at child rape at child abuse. Itong dalawang violation na to ay naisampa na po kanina ng mga investigator natin sa sa prosecutor. Hindi din natin i-discount. Baka mamaya lang ito, gawain na niya na ito dati pa. Huwag po tayong
maniwala kagad sa mga taong hindi natin kilala. No? Napakalaki pong pagsisisi noon kasi balo po ako eh. Lalong-lalo na nag-iisa lang po ako sa bahay. Pagbayaran po niya yung mga ginawa niya sa anak ko. Sa kabastusan po na ginawa niya. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Arestado naman ang tinaguriang Glue Lady na nagpapanggap na tutulong sa mga senior citizen na nagwi-withdraw sa ATM. Sa huli, nakukuha po nila ang pera dahil sa modus na ginagamitan ng pandikit. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Dahil pinagkutaan ng kanilang target, mabilis na sinilakay ng Calabarzon Police ang apartment na ito sa Lipa, Batangas. At positibong nasa ikalawang palapag ang kanilang pakay. Ito yung warrant of arrest. Sa kaso na yan. Sa patanong. Alam niyo yung warrant niya, sige. Basahin mo lang siya. Ayos naman po namin yun, sir. Ay, naayos na rin niya. Opo. Ikaw ay arestado. Opo. Ano po? Arestado ang babaeng suspect na tinaguriang Glue Lady na nambibiktima raw ng mga senior citizen na nagwi-withdraw sa mga ATM machine. According dito sa mga naging biktima, ang modus operandi nitong si Glue Lady is pupunta sa isang ATM machine, no? And mag-aantay siya ng mag-withdraw, and karamihan doon sa mga nagiging biktima mga may edad na. Ayon sa pulisya, nilalagyan daw ng glue ang keypad ng ATM. Pagkatapos ay papayuan na ng suspect ang biktima na magpatulong sa guard. Habang wala ang biktima, ay tatanggalin na ang natuyong glue para mag-withdraw sa account ng biktima gamit ang PIN na nauna lang ibinigay ng biktima. Bukod sa Rizal at Batangas, nakapambiktima na rin umano ang suspect sa labas ng Calabarzon tulad ng Metro Manila at Cebu. Dati na rin siyang nahuli 5 taon na nakakaraan sa tulad ng modus. Marami itong warrant of arrest, no? Meron siyang siyam, and meron pa siyang paparating na additional na siyam na warrant of arrest, and kasama doon yung no bail, no? So hindi na po ito makakalabas itong si Glue Lady, at wala na siyang mabibiktima. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag ang suspect. Iniimbitahan ng Calabarzon Police ang iba pa mga nabiktima ng arestong suspect na magtungo lamang sa kanilang tanggapan para makapaghain ng karagdagang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Iniutos ng China sa Coast Guard nito ang pag-detain sa mga illegal umanong tatawid sa itinuturing nilang border sa dagat simula po sa June 15. Sa gitna nito, tiniyak ng Philippine Coast Guard na poprotektahan ng mga Pilipino lalo't kasunod ng pagbanman ng China sa mga sibilyang nagpunta sa Panatag Shoal. Nakatutok si Joseph Moro. Basahin mo lang siya. Pumasok sa 12 nautical miles sa 24 kilometers na palibot sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal ng grupong Atinto. Pero hindi na sila tumuloy dahil sa maaligid ng mga barko ng China malapit sa bunganga ng shoal. 20 nautical miles na ang pinakamalapit sa Panatag na narating ng ilan sa miyembro ng Atinto matapos hindi magpahalatang bahagi ng civilian mission. Pero sinundan na sila at nilapitan ng mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard. Akala ko nakatambay na siya doon. Maya po, nung nagbibigay na kami ng mga supply, lumapit na. O sinashadow na kami. Inikutan pa sila ng helicopter. May rumadyo na po sa akin. Wag na. Dumating dito, 6 na Coast Guard. So, hindi tayo makakatikit. Tinataboy na kami. So, umatras na po kami ng 30 nautical miles. Ganun pa man, nagawa pa rin naman daw nila ang misyon ng mga pamahagi ng supply sa mga mangingisda doon. Ang main convoy naman ng Atinto hindi rin tinantanan ng China Coast Guard, at kahit tapos na ang misyon, ang isang barko ng China Coast Guard nakabuntot pa rin kahit pabalik na sa Zambales ang grupo. Hapon na nang bumitiw ang barko ng China Coast Guard sa convoy ng Atinto Coalition. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-monitor nila ang 10 barko ng China Coast Guard bukod pa sa mga Chinese Maritime Militia vessels. Pinakamarami na raw ito na idineploy nito sa Panatag Shoal. Dati-dati raw ay 4 lamang ang nandoon. They were really paranoid, no? And convinced dun sa sarili nilang kasinungalingan na itong Filipino fishing boats na pinadala natin dito ay sanctioned ng national government. It was an overkill. Pero hindi na lamang pangaharang ang tila handang gawin ng China. Sa isang direktiba ng China sa Coast Guard nito na inilabas noong May 15 kasabay ng civilian mission,
Binibigyang kapangyarihan nito ang China Coast Guard na i-detain ang hindi Chino na iligal umunong tatawid sa kinikilala nilang border sa dagat. Hindi dinetalyan, tinutukoy nilang border pero ang claim ng China, teritoryo umano nito ang halos buong South China Sea. Sa ulat ng South China Morning Post, hanggang 6 na pong araw pwedeng i-detain ng walang paglilitis ang sinumang papasok sa katubigan nila. June 15, ipatutupad ng China ang atas na ito. Isa na naman uling pananakot, illegal na action na naman ng China. The mere fact that they claim full sovereignty over our own exclusive economic zone. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. Mas malaki ang magiging backlash nito. Ipinangako rin ng Philippine Coast Guard na poprotektahan nito ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng mga pag-ulan, mababa pa rin ang level ng tubig sa ilang dam. Kaya magbabawas ng pressure sa tubig gripo ang Maynilad at Manila Water. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tipid-tipid muna tayo sa tubig. Simula kasi kahapon ay ibinaba ng DENR ang alokasyon ng tubig para sa MWSS sa 49 cubic meters per second mula sa dating 50. Maliit siya in terms of the total volume. 2% lang siya ng 50. Pero ang 1 cubic meter per second kasi is good as a supply for about 400,000 people. Pagtiyak ng Manila Water at Maynilad, hindi mapuputol ang supply nila ng tubig gripo, pero babawasan ang water pressure sa mga piling oras. Dati, ginagawa natin ito between 10 to 4 a.m., 10 p.m. to 4 a.m. Pero ngayon, mas pinatagal na natin from 9 p.m. to 4 a.m. na yung reduced pressure. Kahit binawasan po ang ating alokasyon for the remaining half of the month of May, kaya na po natin to get by na kahit wala pong service interruption. This is between 10 p.m. to 4 a.m. Kahit kasi umuulan nitong mga nakaraang araw, nabawasan pa rin ang tubig sa Angat at Lamesa Dam. Unfortunately, most of the rains, they fall within the metro. Ang kailangan natin yung ulan na mahulog doon banda sa Angat at saka sa Ipo Dam or kahit sa Lamesa Dam man lang. Bumaba rin ang alokasyon para sa National Irrigation Administration sa 12 cubic meters per second. Significant din yung pagkabawas nung sa NIA, pero ang good news ay most of our Bulacan and Pampanga farmers are now just about to harvest their crops. Kaya panawagan ng DENR sa lahat, huwag mag-aksaya ng tubig. Maganda raw kung may kanya-kanyang imbakan ng tubig ang bawat bahay. Ang isang dramaan niya na wala pang 1,000 piso ang halaga, pwedeng pag-ipunan ng 200 liters ng tubig na pwedeng pandilig, pang-flush ng toilet at panlinis ng sasakyan. Paghugas ng kotse gamit ang garden hose, pagdilig ng ating mga halaman at garden using our garden hose, pwede pa rin naman tabo at timba, at saka yung mga paggamit ng mga inflatable pools. Sa ngayon ay pinagbabawal po natin yan. Base sa pagtaya ng Pag-asa, baka hanggang Hunyo pa tayo kailangan magtipid ng tubig. Sa taya ng Pag-asa, ang rain conditions natin will still be about 40% less than the usual rainfall we get for May and June. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Arestado na po ang Canadian national na sangkot umano sa nasabat na mahigit 1 toneladang shabu sa Alitagtag, Batangas. Ayon po sa NCRPO, nadakip si Thomas Gordon alias James Martin sa Maitim 2 sa Tagaytay City kahapon. Nakuha sa kanya ang umunoy mga iligal na droga na hindi pa rin isinasa publiko ang halaga. Naglabas na rin ng red notice para sa kanyang Interpol. Isinailalim sa inquest proceedings ngayong hapon sa Department of Justice ang suspect. Si Martin ay Canadian national na umunoy nakatakas sa raid na isinagawa ng pulisya sa isang bahay sa Nasugbu, Batangas. Matapos hindi magulian kahapon, pumasada ngayong araw ang ilang unconsolidated jeepney. Kahit bawal, ayon sa LTFRB. Nakatutok si Oscar Oida. Kakaba-kaba dahil hindi consolidated ang kanyang jeepney. Pero pumasada pa rin ang driver na itago natin sa pangalang Efren.
kung tutunga nga lang daw kasi. Magugutom na yung pamilya namin. Saan kami pupulutin? Marangal naman yung trabaho namin. Pumiyahe ka, huling ka. Pag hindi ka pumiyahe, gutom ka. Kabilang ang jeepney ni Efren sa 85 jeepney ng isang grupo sa Pasig na lahat ay unconsolidated. Kasi pinaghirapan talaga namin to. Sinasabi ko nga na kami mismo, nag-produce kami ng sariling hanap buhay. Nakakapagserbisyo kami sa publiko na walang tulong ang gobyerno sa amin. Na kahit isang tornilyo, wala man ang binigay sa amin. Tapos ngayon, tatanggalan kami ng hanap buhay. Kung kahapon, di sila bumiyahe dahil nga di na pwede para sa mga di nagpa-consolidate. Ngayong araw, pumasada na silang muli. Siguro hindi pa kami kolorom kasi doon nga sa sinasabi nila na bago daw ikansila ang aming prangkisa, may mga proseso tulad ng LPTRP tsaka route rationalization. Bukod doon, wala naman silang binababa, lalo pat yung sinasabi nila na padadalhan kami ng show cause order, wala pa nakakarating sa amin. Aminadong LTFRB, posibleng hindi pa lahat ay nakatanggap ng show cause na sinimulang ipadala noong May 2. Gayunman, Marami na po ang nakatanggap ng show cause order. Kahit sabi nilang walang show cause order, hindi na ho sila dapat talagang bumiyahe because by May 2, wala na po silang prangkisan. pero ayaw na munang sabihin ng LTFRB kung kailan sila manghuhuli habang pinaplansya ang mga guidelines para rito. Nag-identify na po kami ng areas with mapping up operations. We will not set dates to put on an element of surprise. Kaugnay naman ng mga ruta kung saan kulang-kulang pa ang mga bumabiyahing jeepney. Yung mga critical areas. Tumawag po ako sa director ng LTFRB and we will be issuing permits on those about 2 or 3 critical areas lang naman po. Itinanggi rin ng LTFRB na maraming driver na mawawala ng trabaho. Maraming cooperative umano ang naghahanap pa ng driver dahil 2 na ang shift nila kada araw. Meron din mga programa ang DOTR sa mga gusto ng alternatibong kabuhayan. We have a 200 million pesos fund that will give them the incentive ho na gagamitin nila po yun sa negosyong kanilang gustong pasukin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Bigger and brighter careers ang naghihintay sa ilang child stars at beauty queens sa kanilang pagpirma sa Sparkle Family. Sino-sino kaya yan? Makichika kay Nelson Canlas. Young and exciting ang ilang kasama sa Sign for Stardom 2024. Kabilang ang mga child stars na sina Erica Laude, Nathaniel Enaje, Metro Manila Film Festival Best Child Performer at Urian Best Actor nominee for Firefly, Ewan Micael. Yan ang beast fighter na makakalak. At Voltes 5 Legacy and My Guardian Alien star, Rafael Landicho. Damaraw ng mga bagets ng Sparkle ang alagang kapuso. Pagiging maasikaso, talagang kunwari pag gutom ka, tatanungin ka nila, kung napapagod ka po, papahingahin ka nila, kahit ano pong mangyari, alalahanin ka talaga nila. Siyempre po, love ko po sa GMA, maganda po ang community ng GMA. Mga artista, mababait po silang lahat. Mabait po lahat ng kasama ko po sa taping. Captivating and glamorous naman ang mga newly signed beauty queens ng Sparkle. Rain Hillary, Billy Hackinson, at Miss Universe Philippines queens na sina Gasini Ganados at Bea Gomez sa kanilang pagpirma sa Sparkle. Mas lalawak pa raw ang kanilang pagtuklas sa mga kaya pa nilang gawin sa larangan ng entertainment. We feel very honored kasi with Beauty Queens, it's like we are limited only to the pageant platform, but now with GMA, we are given a much bigger platform. Very excited to the transformative era that we have now. Thank you so much for GMA for giving us the chance to reinvent ourselves in so many ways as an artist. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At susunod,
Barkong ilang araw nang nakadaong malapit sa San Felipe, Zambales sa West Philippine Sea. May mga sakay umanong mga Tsino. Batang nakikipaglaban sa pambihirang sakit na nagsimula bilang maliit na bukol sa mata. Tinulungan ng Kapuso Foundation. At ano kaya ang say ni Marian Rivera sa mga kumasa sa kanyang Marimar Transformation Challenge? Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Nahahuli kam sa Cebu ang malapitang pamamaril sa isang babaeng bibili lang sana ng sigarilyo. Nakilala umano ng suspect ang biktima at ang nakikita motibo ay galit. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa CCTV footage, nahagipa ang paglalakad ng 47 anyos na si Marilu Abayan sa isang bahagi ng kalsada sa barangay Pahina, San Nicolas, madaling araw noong Miyerkules. Ilang segundo matapos siyang mawala sa frame, muling nahagip sa CCTV ang biktima at lalaking tumatakbo palapit sa kanya. Pagkatapos ay binaril siya sa batok. Naisugod pa sa ospital ang biktima na nagawa pang ikwento sa investigador ang nangyari. Kilala umano ng biktima ang bumaril at personal na galit ang tinitingnang motibo. Naistorya pa na ko ang biktima mo to nakakuha ko lead kinsay yang last niyang kuyog na sa yatag sir ko bisa na po devil sira. Ayon naman sa live-in partner ng biktima, bibili lang sana ng sigarilyo noon ang kanyang kinakasama. Makalipas ang mahigit 8 oras matapos na baril, binawian ng buhay ang biktima. Inihahanda ng kapulisan ang kasong murder laban sa gunman at sa kasama nito. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. 2 bagong infrastruktura ang itatayo sa Pag-asa Island na magpapatibay umano sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Ang groundbreaking, dinaluhan ng ilang opisyal na di rin nakaligtas sa radio challenge ng China. At nakatutok si Mav Gonzalez. Papunta pa lang ng Pag-asa Island, sinalubong na ng radio challenges ng China ang grupo ng mga senador, kasama ang Defense Secretary at Mayor ng Kalayaan Group of Islands. Napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Pagdating sa isla, nagkaroon ng security briefing ang mga opisyal at nag-groundbreaking ng bagong Navy Barracks. 3 kilometro lang mula rito, tanaw ang mahigit 20 barko ng China Coast Guard at Chinese militia vessels. Mahigit kumulang 1 oras. Pero kung ibang mga klase, mas mabilis. Pero dudugo ilong nila kung subukan nila. Sa tingin ko po, safe sila eh. Because no right-thinking nation will attack civilians. Normal ang buhay para sa mga taga-Pag-asa Island. Dito nakatira ang mga magulang ni Marian at ngayong may asawa at anak na siya, pinili niyang dito na rin tumira. Kwento niya tungkol sa mga Chino. Pero po, mas marami kaysa ngayon. Talaga Opo. Opo. Hindi na ngayon. Dati po kasi ikot talaga siya dito sa buong isla. Dati ganyan din po ako nung una, ma'am. Nung dating ko, baga nanibago din po ako. Pero katagalan din po. Parang wala na lang din po. Parang ano na lang din, normal na lang din. Ba't kung kayo nag-desisyon na dito talaga kayo mag-stay? Di naman sa pero maganda kasi dito eh. Kumbaga walang gastusin, malayo sa syudad, malayo sa ingay. Katulad sa Maynila, ma'am. Maraming problema. Di tulad dito, sagana sa pagkain. Para sa kanila, kaya inaayos din ang mga serbisyo rito, kasabay ng pagpapatibay sa mga pasilidad pang-militar. Nag-groundbreaking na rin para sa Super Rural Health Unit o RHU. Sa ngayon kasi, wala palang laboratorio at paanakan ang kanilang health center. Ang mga manganganak naman, dinadala na sa mainland Palawan bago ang 3rd trimester. Nasa 200 nautical miles yung pinakamalapit na health facility dito sa Pag-asa Island, kaya pahirapan daw talaga kapag may emergency. Either air evacuation sila gamit yung mga eroplano ng
AFP pero tsempuhan lang yon. O di kaya naman ay sea vessel pero ilang araw ang aabutin nito at napakamahal din. Kaya malaking tulong daw para sa mga taga-Pag-asa pag nabuo na itong Super Rural Health Unit. Nangako ang Senado na daragdagan pa ang mga proyekto sa Pag-asa Island na may malaking papel sa food security lalo sa supply ng seafood. Kaya po Pag-asa Island ito. Because of the growing population ng Pilipino, kailangan po ng mga future generations ng Pilipino ang mga resources dito sa West Philippine Sea. Pag-asa po ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Mula rito sa Pag-asa Island, para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ngayon pong World Neurofibromatosis Awareness Day, tampok po natin ang kwento ng batang nakikipaglaban sa sakit na nagsimula lang bilang maliit na bukol sa mata. Idinulog po nila yan sa GMA Kapuso Foundation. Sa edad na 10, hindi raw material na bagay ang pinagdarasal ni Carlo. Ang kanya kasing hiling ang paggaling niya sa sakit na neurofibromatosis. 3 taong gulang siya nang tubuan ng bukol ang kaliwang mata. Dagdag pahirap pa ang mga sugat. Lumalaki na lang siya, kada lumalaki rin siya. Binubuli kasi siya sa school. Ang hirap. Sabi ko, sana sa akin na lang napunta. Ang ama niyang si Carmel, hirap man sa paglalakad dahil sa polio. Sinasamahan pa rin niya ang anak sa pagpapacheck up. Kaya sabi ko sa kanya, lakasan mo yung loob. Kasi po, binigyan na po siya ng taning ng doktor. Ang mag-anak, lumuwas pa Maynila at lumapit sa GMA Kapuso Foundation. Agad nating ipinakonsulta si Carlo sa isang ophthalmologist, si Dr. Michelle Dagta. Neurofibromatosis, particular yung type 1, isa rin tong sakit or kondisyon kung saan nagkakaroon ng maliliit na bukol ang nerves sa ating katawan. Yung kay Carl, specifically, mas nagmamanifest po siya sa mata. Goal po natin, mabawasan yung parang tumor. Hopefully, mag-undergo po siya ng surgery. Ayon pa kay Doc, isa sa 3,000 tao ang may neurofibromatosis. Ipinasuri rin natin sa dermatologist ang mga sugat ni Carlo. Ang pinaka-main manifestation nito, severe itching and pain. Pero pwede natin siyang bigyan sa skin para temporarily to aid him to control the symptoms. Kaya po, humingi ako ng konting tulong, panggamot, para po umaba yung buhay niya. Sa mga nais tumulong kay Carlo, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. May panibagong gold medal si Carlos Yulo bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. Nanguna si Yulo sa individual all-around event ng 2024 Asian Gymnastics Union Men's Artistic Gymnastics Asian Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Sa score na 84.931 points, tinalo niya ang pambato ng Kazakhstan at Uzbekistan. Congratulations, Carlos! Posibleng mag-rollback ulit ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo. Hanggang 45 sentimo yan kada litro. Hindi naman tiyak kung rollback o oil price hike ang ipatutupad sa diesel, pero konti lang ang magbabago sa presyo. Ang kerosene naman inaasahang magtataas presyo ng hanggang 20 sentimo kada litro. Ayon yan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau base sa 4 na araw na trading. Kabilang pa rin daw sa nakakaapekto sa presyo ng produktong petrolyo ang economic activity ng China at Amerika. Happy Friday, Chikan! Ulit, mga kapuso, napasubo sa Mango Eat All You Can ng Gibaras ang ilan nating kapuso stars. Patikim pa lang yan ng isang buwan nilang kapistahan, tampok ang sinasabing pinakamatamis na mangga sa bansa. Makisaya tayo sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV1, Western Visayas.
Ang festive atmosphere sa Guimaras simula nitong May 3, patikim pa lang dahil month-long ang Manggahan Festival. Katunayan, mahigit 100,000 bisita ang inaasahan sa Manggahan Cultural Competition sa May 19 at Street Dancing Competition sa May 22. Pero bigati na agad ang mga naunang tumikim, lalo sa mga iba't ibang produktong gawa sa mangga na pumasyal pa sa mga literal na manggahan. Welcome to Guimaras, my Guardian Alien star Max Collins, Sparkle actress Andrea Torres, unang hirit host at Sparkle artist Shaira Diaz, at Asia's romantic balladeer Christian Bautista. No blemish. Matapos nilang mamitas, pwede ba namang hindi mag-mango eat all you can? Kada taon, may ganyan po. Sa halagang 100 pesos lang, 30 minutes kang pwedeng kumain ng itinuturing na sweetest mango sa bansa. Napakatamis. As in, malalaki pa yung mga mangga. Marami pa tayong natutunan. Oo, ang dami palang rules talaga, no, para makuha yung ganun katamis. As in, very happy because not everyone gets to see how it's made. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas, nakatutok 24 oras. Tutukan. Mga pagulang naranasan ngayong gabi, magtutuloy-tuloy kaya hanggang weekend? At ano kayang Bicolandia food trip ang susubukan ng ilang Sparkle Stars sa susunod nating Summer Saya sa probinsya? Sa pagbabalik ng 24 oras. Binaha po ang ilang lugar sa Metro Manila kasunod ng biglang buhos ng ulan kanina. Humingi po tayo ng update sa live na pagtutok ni JP Soriano. JP! Nako Vicky, matapos nga yung pagbaha dito sa Quezon City ay agad din namang nag-subside o nawala po ang tubig sa ating kinalalagyan ngayon. Ito pong bahaging ito ng Tomas Morato malapit po sa corner Timog Avenue ay umabot hanggang tuhod ang baha matapos nga po ang napakalakas na ulan bandang alas 5 ng hapon kanina, at sa lakas nga po ng ulan, Vicky, ay napatumba pa yung ilang gamit sa ilang gusali dito nga dahil sa tindi ng ulan na naranasan na lang muli ngayon, Vicky, matapos ang matagal na panahon dahil sa tindi ng sobrang init at wala pang 30 minutes nga ay agad bumaha sa isang bahagi ng Tomas Morato, corner Timog Avenue, matapos bumuhos ang ulan na ito. Nagmistulang ilog ang agos ng tubig, ang ilang nakaparadang motorsiklo at kotse sa ilang gusali ay na-stranded po, mga kapuso. Ang ilang motorsiklo at ang babaeng ito ay kinailangan pang buhatin para maisakay sa kanyang kotseng nakaparadang nalubog na rin sa baha. Ang ilang kotse nagmistulang titirik na sumuong sa baha pero nakalagpas din. Ang mga bata po at ang ilang mga motorista, gaya po ng driver na yan, hinihila na ang kanyang motorsiklo. Ang ilang motorsiklo, pinasok na nga po ang tambutso at itunulak na lang din ang kanilang mga sasakyan. Pero tumigil na nga rin po ang ulan, pero ikinagulat po ng mga taga Quezon City yung malakas na buhos ng ulan dahil bagamat meron po mga pag-ulan itong mga nakarang araw, ito yung first time na matindi, malakas ang hangin at matagal at nagresulta nga sa pagbaha. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. 7 tripulanteng Chino ang nadatnan ng Philippine Coast Guard nang inspeksyonin ang isang barkong nakaangkla sa Zambales. Nakatutok si Ian Cruz. Nakaangkla malapit sa dalampasigan ng San Felipe, Zambales sa West Philippine Sea ang isang Sierra Leone registered na barko. Nakataas pa sa tuktok nito ang watawat ng Pilipinas. Patay ang AIS o Automatic Identification System ng barko kaya hindi na-detect ang kanilang presensya, pero naispatan na nagpapatrolyang tauhan ng Coast Guard Substation San Felipe. Una itong napansin itong Miyerkules ng hapon. Hindi raw makontak sa radyo ang nasa barko na ang tanging marka ay Hyperline 988 sa bridge nito. Kinaumagahan, inakyat ng Port State Control at K9 unit ng Coast Guard ang barko. Ang nadatnan doon ng Coast Guard, 7 tripulanteng Chino na umalis daw sa Hong Kong noong May 11. Sinuri din ang K9 ng barko at walang nakitang droga.
Ayon sa Philippine Coast Guard, sa Maynila talaga yung destinasyon ng barko na ito na may mga tripulanteng Chino. Pero mahal daw yung anchorage fee doon sa Maynila, kaya pinili nila na dito na mag-angkorahe sa San Felipe, Zambales. Ang problema, wala namang pier dito at saan magbabayad ang mga Chino kung walang mga namamahala dito. Ayon sa Coast Guard, sabi raw ng kapitan ng barko na nabili umano ng isang kumpanyang Pilipino ang barko kaya sila nasa bansa. Walang notice of arrival sa local PCG ang barko na normal na ginagawa ng mga didikit na local at foreign vessels. Kaya on hold muna ang barko habang nag-iimbestiga ang mga otoridad. Tinatayang 130 nautical miles ang distansya ng San Felipe sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal kung saan nagaganap ang matinding girian sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Ayon sa PCG, kaninang umaga, nag-inspeksyon sa barko ang mga taga Bureau of Immigration. Nagpunta na rin sa San Felipe ang mga tauhan ng Zambales Provincial Environment and Natural Resources Office. Allegedly daw mayroong dredging vessel. Suspended po ang dredging dito sa lugar na to. So yun ang pinaalam namin. Marso pa ipinatigil ang dredging activity sa San Felipe. Mula rito sa San Felipe, Zambales, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, hindi lang naggagandahang beach ang maipagmamalaki ng Pilipinas, pati literally breathtaking scenes under the sea. Sayang naman kung di natin may enjoy, kaya sinubukan ko ang scuba diving. Tara, let's change the game! Last year, na-check na sa ating bucket list ang free diving in Cebu, from being Asia's leading dive destination for 5 consecutive years. Hinirang din ang Pilipinas this year as Asia Dive Expo's Sustainable Dive Destination. Bilang ambag para ma-maintain yan, naglalagay ng coral nurseries underwater ang isang resort sa Buwan, Batangas. Ang mga rescued coral na nasira dahil sa kalamidad, polusyon o dynamite fishing, inipon at itinali sa isang net na siyang nagsilbing coral nursery underwater. Through this initiative, pwedeng magpalagong muli ang mga nasirang bahura. We want to help pero may dapat munang matutunan. Nandito tayo ngayon sa Batangas para subukan ang water sport that made that underwater project possible. Kung single breath ang sagot sa free diving, kailangan naman ng breathing equipment for scuba diving. Alam nyo bang SCUBA stands for Self-Contained Underwater Breathing Apparatus? For the beginner, for the intro dive, so huwag natin kalimutang huminga ng tama para makakadive po kayo. Breathing is the key. Yung practice namin dito is one-on-one, one beginner, one instructor o one dive master. Kung pinag-iisipan niyo magpa-certify as an open water diver, pwede niyo munang subukan yung intro session just to get a feel of how scuba diving is done. Sa Discover Scuba Diving course, mapafamiliarize ka sa equipment, basic rules, and techniques underwater. Ito yung ating mga aparato. So, component po siya ng regulator. Kung makikita mo, dalawa yung pwede natin paghingahan. Matapos ang briefing, time to gear up. Let's change the game and explore the sea with scuba diving. Tara! Nung una, nahirapan ako. Nung una, nag-i-equalize ako every now and then kasi sumasakit yung eardrums ko. But after siguro 10 to 15 minutes na underwater na tayo, wala na, nasanay na. Nakita natin yung iba't ibang mga sea creatures, living forms under the sea. Grabe, this is such a one-of-a-kind experience na panigurado uulitin ko at babalikan ko. It gave us a deeper appreciation of the sea and our sea creatures. Encouraging kayong lahat mga kapuso na subukan po ang scuba diving dahil ibang klase po ang mundo under the sea at para ma-experience nyo rin ang wonders of the ocean. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! 2 araw na lang, simula na ng bakbakan para sa kampyonato sa NCAA Season 99 Volleyball Finals.
Makakaharap ng three-peat Lady Blazers ng College of St. Benilde ang nagbabalik finals matapos ang mahigit isang dekada. San Juan, Colegio de San Juan de Letran Lady Knights sa NCAA Women's Volleyball. Sa men's volleyball, aabangan naman ng tapatan ng mga pambato ng University of Perpetual Health System Delta at Emilio Aguinaldo College. Sa linggo, May 19, mapapanood live ang Game 1 ng finals sa GTV simula alas 12 ng tanghali. Sa susunod na linggo, May 26 naman ang NCAA Season 99 Awarding Ceremony at Game 2 ng finals. Sa June 1 nakatakda ang isa pang laban sakaling magka-Game 3. Mga kapuso, ang matinding buhos ng ulan kanina sa ilang lugar posibleng maulit ngayong weekend. Yan kahit na walang bagyo o low pressure area ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at hindi pa rin opisyal na pumapasok ang tag-ulan. Shear line at easterlies ang umiiral at nagdudulot ng thunderstorms gaya ng naranasan kanina. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon ang uulanin bukas. May malalakas na ulan sa Northern at Central Luzon at Calabarzon kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Western at Eastern Visayas, pati sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Magpapatuloy ang ganitong panahon sa linggo. May heavy to intense rains sa Bicol Region at Mimaropa. Posible ring maulit ang thunderstorms sa Metro Manila bandang hapon o gabi ngayong weekend. Pero mga kapuso, bago tumaas ang tsansa ng ulan, mararanasan muna ang matinding init at alinsangan. Ilan sa may pinakamatataas na heat index ngayong weekend ang ilang probinsya sa Northern Luzon. Posibleng umabot yan sa 45 at 46 degrees Celsius. Mainit din sa ibang probinsya kung saan mararanasan naman ang nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Sa Metro Manila, posibleng umabot naman hanggang 43 degrees Celsius. Pero paalala ulit, kahit mainit, may tsansa pa rin ng ulan. Patay ang may-ari ng isang security agency matapos barilin ng isang nagpanggap na aplikante sa pagkagwardya. Nakatutok si James Agustin. 2 tama ng bala ng baril sa ulo ang kumitil sa buhay ng 42 anyos sa lalaking negosyante sa Barangay 172, Camaring, Caloocan City. Ang krimen nangyari sa opisina ng isang security agency. Lumalabas sa imbestigasyon na nagpanggap na aplikante bilang security guard ang salarin. Habang yung biktima na isang negosyante na may-ari ng security agency ay nasa opisina niya nang biglang merong isang di kilalang tao na nagpanggap na mag-a-apply bilang security. Na maya-maya pa, bigla na lang binaril itong si biktima. Bagong insidente, nahuli kang pansalarin na nakasakay sa motorsiklo papunta sa opisina ng security agency. Walang plaka ang motorsiklo na kanyang ginamit. Yung suspect po, more or less ang height po 5'4 to 5'6 po. Tapos po nakasuot po siya ng sweatshirt na pang motor. Ayun po. May kapayatan lang po ang kanyang pangatawan. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. It's one happy Julianne Day as she enters her 30s era. Ang fans ni Julianne may pa-billboard sa kanya on her birthday. Kaya feel na feel ni Julie ang pagmamahal on her special day. Masisilayan din dito ang kanilang love and supporting messages para sa birthday girl. At hindi rin nagpahuli ang other half ng Juliever na si Raver Cruz sa kanyang sweet birthday message. With matching harana pa yan ng happy birthday gamit ang electric guitar. Nagpaabot din ng birthday messages sina Barbie Fortesa, Kylene Alcantara at E.A. Guzman. Abangan! Hulikam sa Cotabato, magkaangkas na binatilyo, binugbog at sinaksak. At ang hirap na pinagdaanan ng magkaibigan bago makamit ang inaasam na diploma at medalya sa senior high. Walang patid ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Binugbog at sinaksak ang dalawang binatilyong sakay ng motorsiklo sa Tulunan, Cotabato. Ang mga sospek menor de edad din. Sa kuha ng CCTV, kita ang dalawang lalaki sa walang tigil
sa panununtok sa dalawang biktima na nasa motorsiklo. Nang bumagsak na ay pinagsisipa sa mukha ang isang biktima bago sinaksak. Nakatakas naman ang isang biktima. Agad namang nakaresponde ang mga otoridad na nagsagawa ng pursuit operation. Arestado ang dalawang sospek habang nasa ospital naman ang nasaksak na biktima. Nagkagulo at nagkasakitan ang ilang mambabata sa Taiwan sa gitna ng pagtalakay ng mga isinusulong na reforma sa Kamara. Dinamba ng isang lalaki ang isang babaeng mambabatas habang nakatayo sa ibabaw ng mesa. Ang iba pang mambabatas nagsuntukan, nagtulakan at nagsigawan. Nangyari yan ilang araw bago umupo sa pwesto si Taiwanese President-elect Lai Chih-teng nang walang legislative majority. Mas maraming upo ang napanalunan ng oposisyon pero hindi ito sapat para makabuo ng mayorya. Kabilang sa isinusulong nila ang pagbibigay sa parliament ng dagdag na kapangyarihan para imbestigahan ng gobyerno. Pero ayon sa mga kapartido ng nanalong Pangulo, pang-aabuso sa kapangyarihan ang ginagawa ng oposisyon na pagpilit sa kanilang panukala ng walang konsultasyon. Hirap man sa buhay, hindi po sumuko ang magkaibigang tampok namin ngayong gabi para ma-achieve ang kanilang #friendship goals. Kapwa po sila magtatapos ng senior high school ngayong Mayo with high honors. Nakatutok si Mariz Umali. Makailang beses nang napatunayan ang mga katagang pag may tiyaga, may nilaga. At yan ang muling maglalarawan sa kwento ng sakripisyo at tagumpay ng magkaibigang John Lawrence Lustre at Ken Matt Vicentino na kapwa magtatapos ng senior high school sa Don Alejandro Roses Senior Science Technology High School ngayong Mayo. Si John Lawrence, bago matikman ang tamis ng tagumpay, kinailangan muna magtrabaho bilang tendero ng mga kakanin sa kaibigan ng kanyang ina at tiniis kahit kulang-kulang din ang gadget para mairaos ang kanyang pag-aaral. Yung tatay ko po ay nagtatrabaho po bilang isang tricycle driver po. Yung nanay ko po ay housewife lamang. Malapit na po akong tumigil sa pag-aaral po since natambakan na po kami ng bayaran sa utang po. Ngayon, magtatapos siyang top ng kanyang klase. Determinado po talaga akong makapagtapos po. Malaking achievement po talaga ito po sa akin. Mas mapait ang pinagdaanan ni Ken Matt dahil naghiwalay at iniwan na silang magkakapatid ng kanilang magulang. Kaya po ako naghahanap ng trabaho po para po masustenta po yung sarili ko. Para rin po makatulong sa bayarin po sa bahay sa ate ko. Sobrang hirap po kasi ang hirap pong pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho po. Sobrang hirap ng araw na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho pero lagi pa rin kapos sa pantustos maging sa pamasahe. Kaya napakatamis din naman daw ng pakiramdam na hindi lang siya ngayon magtatapos kundi with high honors din. Masaya po. Lalo na pag nakikita ko pong masaya yung ate ko at yung mga mama ko. Gusto ko pong ipaintindi sa kanila na dapat mag-aral ng po tayo kahit anumang hirap ng mundo po or sitwasyon nila. Kahit hindi man po sila gano'ng kayaman or di sila gano'ng katalim, at least nakapagtapos po sila ng pag-aaral. Pangarap ni Lawrence na maging civil engineer habang si Ken Matt ay nais mag-nurse at magtuloy sa medisina. Ika nga, isa sa pinakamahalagang sangkap sa tagumpay ang edukasyon. Kaya gaya ni na Lawrence at Ken Matt, mahalagang pamuhunanan ito ng bawat kabataan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Magsisilbing one-stop shop at inaasahan pang makakalikha ng dagdag trabaho ang unang tourist rest area ng Hilagang Luzon. Pinasinayaan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Poway St. Jude's, Poway Church, Banggi Windmills, at Saud Beach. Ilan lang yan sa mga kilalang pasyalan sa Ilocos Norte, ang home province ni Pangulong Bongbong Marcos. At para mas maging komportable ang experience ng mga traveler, binuksan ang kauna-unahang tourist rest area sa Northern Luzon na nasa Municipal Beach sa Pagudpud. Pinangunahan yan ng Pangulo, kasama si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Dito, binigyang diin ng Pangulo ang hangarin ng administrasyon na maging tourism powerhouse ng Asia ang bansa. In Ilocos Norte alone,
We received more than 3.5 million same-day visitors in 2023 and around 515,000 domestic and foreign tourists stayed for longer in hotels and in resorts. It shows that we have the attraction, we have the products, and we have the people to make it happen. I am truly proud to call this land my home. Magsisilbing one-stop shop para sa mga bisitang tourist rest area na may tourist information and assistance desk, charging and workstation, libreng internet connection, kainan at pasalubong center. Malapit lang din dito ang Cabigan Falls, Patapat Viaduct at Blue Lagoon sa Pagudpud. These TRAs have been established across Luzon, Visayas, and Mindanao, with 10 having been constructed in 2023 until 2024, and with at least 20 more to be constructed upon the directive of our President, as high north as Batanes, to as south as Sulu and Tawi-Tawi, west, Eastern Samar, to as east in Eastern Samar, and as far west as Brooks Point in Palawan. Inaasahan ng DOT na makatutulong din ng tourist rest areas na makapagbigay ng hanap buhay sa local small and medium enterprises. Para sa GMA Integrated News at GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab de Luna nakatutok, 24 oras. Tinitignan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang dalawang insidente na maaaring tip of the iceberg kung tawagin ng underworld ng Pogo sa bansa. Isa ang nireid na illegal na clinic sa Pasay City at ang pangalawa, ang pagkidnap sa isang Indonesia national para maiparansom sa pamilya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagpakita ng mga galos at pasa sa likuran, tagiliran at mga binti ang Indonesian national na ito habang kausap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Siya ang Indonesian na sinasabing na-kidnap sa Makati City, dinala sa Silang Cavite at kinulong ng may 10 araw para daw hinga ng pera ang kanyang pamilya sa ibang bansa. Nagtatrabaho raw siya bilang IT o Information Technology Officer ng illegal na Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator. Ang sabi niya, for 10 days, tubig lang ang binibigay sa kanya, tapos isang beses o 2 beses lang siya pinakain. At sabi niya, kinukunan siya ng picture, tapos pinapadala doon sa mga magulang niya, tapos hinihingan nga ng ransom. Sinasaktan siya kasi nga naiinis sila dahil parang ang tagal mag-produce ng pera, yung pamilya. Nakakuha raw ng pagkakataong makatakas ang Pogo worker nang malasing ang mga bumihag sa kanya. Nagtatakbo hanggang makarating sa isang simbahan at mapuntahan doon ng Silang PNP. IT ito medyo ang level niya mataas. Kung sa online business ang pinag-uusapan, mataas yung level niya. So meron siyang IT company o business doon sa bansa nila. So may pinagkwentuhan siya. Tapos sabi niya, ang pinagdududahan niya, yung pinagkwentuhan niya. Sa ngayon, na-turn over na sa Indonesian Embassy ang biktima. Iniimbestigahan pa ng PAOK ang nasa likod ng pagdukot dito. Patuloy ding tinututukan ng PAOK ang isang ospital sa Pasay City na iligal ang operasyon. Ayon kay Cruz, kabilang sa natagpuang hospital equipment doon ay yung para sa pagraretoke ng mukha na maaari umanong maggamit ng mga kriminal para magbago ng anyo. Kung ikaw ay kriminal, walang record talaga Magagamot ka nang hindi ka na i-report sa police station. Yun kasi yung yung mga sa investigation vital yun yung itsura mo, yung dentures mo, tapos yung buhok mo. Pwedeng mabago yung itsura mo And then you can now assume another identity. Dalawang magkahiwalay na kaso ito na ayon sa PAOK ay maikokonekta sa nakababahalang underworld ng Pogo sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mula extreme water sports hanggang chilling by the beach at swimming with butandings, lahat pwedeng ma-experience sa Bicol. At yan po ang next ng ating Summer Saya sa probinsya, kasama sina Sparkle Star Andrea Torres at Aaron Villena. Itutur tayo ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Kung plano mong pumasyal sa Bicolandia,
mag-wakeboard sa Camarines Sur. Kung bet mo namang magtampisaw sa White Sand Beach, pasyalan ang Camarines Norte. Sa Masbate, island hopping naman ang trip. Waterfalls ang pwedeng i-explore sa Catanduanes, mga bes. Pagdating naman sa Sorsogon, you can meet mga butanding. At syempre, i-enjoy ang view ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay. Albay has so much to offer at para mas ma-enjoy yan, Oragon tip number 1, kain muna bago pasyal. Espesyal ang ating makakasama sa food tasting, ang ating sparkle artists na sina Andrea Torres and Aaron Villena. kilala nga ang Bicol sa mga may gata at may sipa, kaya hindi mawawala sa must-try ang Bicol Express. Ito ang gusto ko, sili. Pag Bicol Express talaga, masarap talaga yung may mga taba-taba. Masarap. Isa pang angat sa Albay, ang pinangat. Marami niyan sa bayan ng Kamalig. Lingid sa kaalaman ng nakararami, hindi lang ang kilalang pili nut ang pwedeng kainin, kundi maging ang pulp nito. Sa Tabaco City, may 3 ektaryang plantasyon ng pili ang Department of Agriculture Albay Research and Development Center. Ito naman, kung pwede niyo siyang itry with patis o kaya kung gusto niyo ng matamis, asukal naman. Gitna ng avocado at kamote. For dessert, try puto ligaw, rice puto na may palaman na makapuno. And yes, hanggang sa dessert, dapat may sipa. We all scream for silly ice cream. Maanghang. Pero masarap siya. Yung una mong ganon, parang creamy. Tapos parang mainit. Delayed yung anghang. Sa pagkain pa lang, siksik na sa adventure, di ba? Kaya habang nagpapahulaw, tara na't mapawaw sa ganda ng Albay. What's up mga kapuso? Andito tayo ngayon sa tinatawag na smallest chapel in the Philippines. Madyana, i-explore natin ang loob ng maliit na kapilyang ito. Paglabas sa kapilya, Alamilan, Italy naman ang eksena. Isa pang atraksyon sa lugar, ang bird feeding, na swak din for picture taking. Kumusta ang experience sa Bicol? Well, ako, I can say na talagang isa to sa provinces na babalik-balikan ko talaga. We're very grateful kasi ang dami naming na-experience. Puntahan namin itong napakagandang lugar na to, yung farm plate. Tapos nakapagdasal pa kami. So, ang gaang sa pakiramdam. Oragon tip number 3, huwag palalampasin ang iba pang outdoor activities na background ang Mayon. Kung ikaw ay adventure junkie, let's use that energy para itry itong 400-meter zipline na ito dito sa Cagsawa. But if you want a chill ride pero gusto pa rin i-conquer ang heights, let's try this 500-meter hamster wheel in the sky. Pwede ring mag-cool down a bit and ride the aqua bike sa Sumlang Lake sa bayan naman ng Kamalig. Oh, napagod na ba kayo mga kapuso? Samahan niyo pa ako sa ating last stop, ang plantasyon ng mga kawayan dito sa Ligao City, ang Bamboo Situ. Dito makikita naman ang hanging bridge at chapel na ang loob pawang gawa sa kawayan. Perfect din ito for picture taking. Kaya tara na dito sa tahanan ng mga Oragon, ang Bicol Region. Jessica Kalinog po para sa 24 Oras Summer Saya sa probinsya. Up next, kainan na tila pang 90s ang presyo dahil 10 piso lang ang ulam. Saan kaya yan? At Marian Rivera, paano na pagsasabay-sabay ang pagiging mommy, primetime queen at paggawa ng viral online content? Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Ang napapanood nyo po ay live na kuha sa EDSA Orense. Sa kanan ng inyong screen, bumper to bumper na po ang mga sasakyan papuntang norte sa Quezon City galing Makati. Maluwag naman ang southbound lane. Kayong mahal ang mga bilihin, hit na hit ang isang kainan na tila balik 90s ang presyo dahil 10 piso lang ang order ng ulam.
Meron ding Unli Samgyup, ang isa namang dating OFW sa presyong higit 100 pesos lang. May patok na kabuhayan, tinutukan ni Bernadette Reyes. Saan naabot ang 10 piso mo? Sa kainang ito, sa kahabaan ng Tandang Sora Avenue sa Quezon City, makakabili ka na ng isang takal ng sisig. 10 piso rin kada order ang cordon bleu, ham o ibang ulam. At ang kada order ng rice, 5 piso lang. Worth 110 na po, 2 na po kami doon. Sa kainang ito, sa halagang 25 pesos, ma-enjoy na natin ang paborito nating long silog. 5 piso ang kanin, 10 piso ang itlog, 10 piso rin ang kanilang longganisa. Plato naman na ito na meron ng kanin, sisig, daing, lumpia at meron ng itlog, halagang 45 pesos lang. Ang 4 na magbabarkada ng ito, sa halagang 160 pesos, sold na ang almusal. Pork Shanghai po, hotdog, itlog, kikiam sisig at saka 4 na rice po. Halagang 60 po. Ayon sa may-ari, meat shop talaga ang pangunahin nilang negosyo. Pero naglagay na rin sila ng kainan. Mga workers, totoo naman po sila na kahit daw hindi raw po nila alam na meron pa pong gantong kainan. Meron pa nga po nagsasabi na parang yung presyo po namin para pong bumalik daw po ng early 90s yung presyo. Sabi po nilang ganon. Kung unli naman ang trip mo, aba dito sa G Tuazon sa Sampaloc, Maynila, 199 pesos lang ang Unli Samgyupsal. Unli ang pork, side dish, rice, siomai, at may libreng iced tea at ice cream pa. Magdagdag ng 50 pesos, unli na rin ang chicken. And another 50 pesos kung gusto mo rin ng unli beef. Budget meal, syempre, para sa mga nagtitipid, gustong kumain ng masarap. Ang may-ari dating OFW na nakapag-ipon at nagtayo ng negosyo. Sa mura ng kanilang Unli Samgyupsal, kumikita pa kaya sila? 10 years din ako nasa Singapore. Bumalik po ako dito, gawa ng medyo hirap na rin po sa doon at siyempre mas gusto ko pa rin dito sa Pilipinas. Malitang kita pero pag madami, nabubuo din lahat, lumalaki. Sa halagang 199 pesos, sulit ang Unli Samgyupsal na ito para sa mga okasyon kagaya ng graduation o birthday o simpleng family bonding. Yun nga lang, ugaliing lutuin lang ang kayang ubusin para hindi masayang ang pagkain. Payo niya sa mga gaya niyang OFW ngayon at gusto nang magbalik Pilipinas. Di naman po sa laki o sa liit yung pinakakailangan natin. Kailangan lang po nating sumubok sa ibang bagay para masimulan natin. Kasi pag hindi po natin yan sinimulan, hindi po natin malalaman. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatuto 24 oras. Humarap sa press con ng incumbent na konsehal ng Naik Cavite na inaresto matapos makumpiskahan ng matataas na kalibre ng mga baril, bala at granada. 4 na araw na natili sa detention cell si Councilor Maria Teresa Puno at mister nito matapos salakayin ng PNP-CIDG ang kanilang bahay at makitaan ng mga armas. Pero depensa nila, hindi nila magagawang magtago ng mga pampasabog sa kanilang bahay lalo't malimit maglaro dito ang kanyang mga apo. Nagkwento rin ang konsehala sa bangungot na sinapit nila matapos na nangyaring raid. Matapos kasing arestuhin, halos 30 nagpakilalang CIDG anya ang pumasok sa kanilang bahay nang wala umanong pakintulot. Ilang minuto lang lumabas na mga ito na tila may dalang mga gamit. Naaresto ang mahigit 20 suspect at mga sasakyang ginamit nila at nakatakdasan ang sumailalim sa preliminary investigation pero pinalaya rin agad sa bisa ng release order mula po sa Imus RTC. Ayon sa pulisya, na-recover ang ilang appliances pero hindi na nakuha pa ang halos 4 na milyong pisong halaga ng mga alahas at halos 650,000 pesos na cash na tinangay ng mga ito. Nakatakdang magsampa ng kaso ang pamilya laban sa mga sangkot sa pagnanakaw. Magkakaroon po ng mga road reblocking at repair sa ilang kalsada sa Metro Manila ngayong weekend. Magkukumpuni po ang DPWH simula mamayang alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes, May 20. At kabilang po sa mga aayusin ang parte ng kalsada sa North Caloocan, Novaliches, bahagi ng Congressional Avenue, Payatas Road at Batasan Road, Commonwealth Avenue, North Avenue, Santo Domingo Avenue at Simon Street, Tandang Sora Avenue at Fairview Avenue sa Quezon City. Magkukumpuni rin sa bahagi ng EDSA southbound sa JP Rizal Avenue sa Makati City, sa bahagi ng Taft Avenue, Quirino Avenue at EDSA southbound lane sa Elwood Street sa Pasay City. Isang bahagi ng southbound lane sa Rojas Boulevard sa Parañaque at sa SSH East Service Road
papuntang C5 Road sa Taguig City. Busy man sa mga showbiz ganap, primetime queen Marian Rivera takes time sa paggawa ng online content na laging nagva-viral. May kasunod na kaya siyang pa-challenge si Marian? Makichika kay Nelson Canlas. Glowing while growing ang mga anak ni Marian Rivera at Dingdong Dantes na sina Zia at Sixto while enjoying their favorite activities. Fun and memorable daw ang childhood ni Marian at Dingdong at gusto nilang ma-experience din yan ng mga anak. Si Zia na nag-first communion recently, hilig daw ang pagsasayaw at pagsaswimming. Si Sixto naman na nag-celebrate ng kanyang 5th birthday, may hilig sa paglalaro ng soccer. Para may full energy sila para sa kanilang mga hilig, pinagtutuunan syempre ni Dong at Yan ang health ng dalawang anak. Mahalaga din sa amin siguro yung paano sila pakainin ng tama at sapat. Kailangan talaga may vitamins na kasama yan. Nung bata kasi ako, sagana talaga ako sa masustansyang pagkain sa lola ko. At si Dong din, nung bata siya, ganun din pala sila. Yan ay kahit halos sabay-sabay ang ginagawa ni Marian ngayon na bukod sa mommy duties, taping at charity works, naisisingit pa niya ang pag-post ng mga online content na nagiging viral. Di ko rin alam paano ko nakakaya, pero sabi ko siguro maganda siguro yung time management na alam mo yung oras mo. Like ngayon, after this event, diretso ko sa school ng anak ko kasi may recital siya. Gaya nitong Marimar Transformation Challenge na bukod sa content creator na si Zainab Harake, pati ang co-star ni Marian sa My Guardian Alien na si Christian Antolin ay kumasa na rin. Nakakatuwa na ginagaya nila yung Marimar. So yun naman talaga yung ano nun parang kayo naman ang susunod. Nakakatuwa kasi talagang career sila. Nasa isla, may fulgoso, naka-shell, may dress na floral. Nag-post pa recently si Marian na nagpa-practice ng sayaw habang naka-break sa taping. Tanong ng netizens, may next na kayang pa-challenge si Marian? What's next? Ano ba yung gusto nila? Busy rin si Marian ngayon sa shooting ng upcoming film na Balota. Pati sa taping ng My Guardian Alien, napupunta na raw sa exciting part. Ngayong gabi, mahahanap ba ni Carlos ang nawawalang si Grace habang tutok si Seth na nakakuha ng impormasyon sa kanyang mga magulang mula kay Grace? Makakatakas ba si Grace at makakabalik kina Carlo? Siguro ito yung part na medyo may pagka-dramatic na kasi patungo na kami dun sa dulo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kasama sa leading cause of death sa buong mundo ang silent killer na hypertension. Lalo ring dumami ang mga taong may alta presyon ayon sa Philippine Heart Association. Ang payo ng eksperto sa report ni Mark Salazar. 45 anyos si Milo Florendo ng mass stroke. Isang iglap na walang pinanggalingan dahil wala naman daw siyang nararamdaman. Wala kasi ako muscle maganda katawan ko. Kasi sa sa oil field ako drilling Yung bakal band din tinatrabaho ko sa taas. Basta walang bisyo, walang sigarilyo, pag-uwi ko lang, yun lang init lang. Kasi nga parang heat stroke na yun. 2 dekada nang naka-maintenance medicine si Milo at natuto ng pakiramdaman ang kanyang katawan. Ito namang si Alan Landera, aksidente ring na-discovering hypertensive siya nung magpa-check up para sa ibang dahilan. Lahat ng klase na kinuha sa akin, opo, lahat, ECG, ultrasound. Ayun po, ang labas, mataas ang cholesterol, tsaka high blood na. Tsaka mataas konti ang sugar ko daw. Traidor na sakit daw ang hypertension ayon sa Department of Health dahil karaniwang nadidiskubre kapag inatake ka na ng komplikasyon gaya ng heart attack o stroke o kaya kidney failure. Pero minsan, may early warning ang alta presyon gaya ng pagkahilo, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, palpitation at panghihina. Kaso, karamihan sa hypertensive, minamaliit ang mga sintomas at ayaw maggamot. Ang pagkakalam ko, sabi nila, pag nag-maintenance ka na, tuloy-tuloy na Ayaw ang inayawan ko noon. Okay. Kaya lang, nung ganun nga, sa doktor na mismo na naglaboratory ko, kailangan mo yan, sir, sabi na, para
hindi daw maapektuhan ng mga lamang loob ko na kung halimbawa man, ay ginusto ko na. Normal ang blood pressure mo pag ang BP mo is less than 120/80. Borderline, tinatawag natin kung ang BP is 120 to 139/80 to 89. Hypertension, katulad ng sabi natin, dapat more than or equal to 140/90 on 2 separate occasions. Dapat panay-panay. Kaya siya silent killer, walang nararamdaman. Pinaka-delikado, pag sobrang taas ng BP nila, usually yun yung complications niya, either na stroke, na atake sa puso, or nagka-problema sa kidney. Kasama sina Milo at Alan sa mahigit 12 milyong Pilipino na may hypertension ayon sa 2021 Expanded National Nutrition Survey. Almost 18 million na tao ang namamatay kada taon from cardiovascular disease. Ang hypertension, kaya siya mahalaga kasi siya yung pinaka-major risk factor na pwede kang mag-develop ng cardiovascular disease. Ang high blood pressure increases the risk of pwede kang mag-atake sa puso, heart failure o kaya sudden cardiac death. Ikinakampanya ng DOH ang edukasyon sa tamang lifestyle para maiwasan ang hypertension. Hindi dapat maalat at matamis kumain at huwag katamaran ng exercise. Malaking factor din ang timbang. Kung kabilang ka sa 23 milyong Pilipino na obese, 65 to 75% ang tsansa mong maging hypertensive. Pagka masyadong maalat yung ating kinakain, magkakaroon ka rin ng high blood and yung mga trans fat. And hindi lang kasi diet, dapat kasabay din nun yung iba pang healthy lifestyle practices. Kailangan din yung iba pa nag-exercise din tayo. And syempre yung mga bisyo, iiwasan natin siya. Paninigarilyo ang binibigyang diin ng DOH bilang pangunahing kalaban dahil sa nakakaalarmang datos na 1.1 milyong kabataang edad 13 hanggang 15 ang naninigarilyo na. Babala ng mga eksperto, ang maagang pagsisimula sa maling lifestyle ay halos tiyak na raw na mauuwi sa iba't ibang sakit gaya ng hypertension. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Gusto pa ring malamigan, lalo't minsan ay mainit pa rin sa Pinas pero walang budget para bumiyahe? May lugar po sa Quezon City kung saan pwede kayong mag-enjoy sa snow. Nakatutok si JP Soriano. Gusto raw maka-experience ng snow ang anak ni Mommy Cristel na si Monty. Kaya dinala niya ang bagets sa Winter Magic Pot ng isang mall sa Quezon City. Agad nag-jacket si Monty at pumasok sa giant snow globe na ito. Pero di lang kids ang nag-enjoy kundi pati mga tito at titas. Pero wait a minute, kaping mainit. Bago tuluyang ma-excite, hindi yan totoong snow, kundi dry foam lang. Para di aksaya sa tubig at kuryente, wala silang ginamit na yelo. Kahit nga sa ice skating rink, walang ice. Pero legit pa rin skating shoes ang ginagamit. Ito raw ang tinatawag na Eco Glide Eco Skating Rink. We're so happy and proud to introduce the eco-friendly ice skating rink in the Philippines, while kids could enjoy ice skating and the other attraction mix and saving tons of water and electric at the same time. It's nice, and I've been roller skating before, so that makes me kinda more advantage in ice skating. O sige nga, pasample. Kahit tila kailangan pa ng more practice sa Eco Glide Skating Rink, todo posing pa rin dahil ang mga sumusubok diyan for the gram. Nag-enjoy sila, they had fun. Kasi first time nilang maka-experience kahit yung parang fake snow naman. So, kaya nga naka-jacket pa din sila. Pinaninindigan nila na nasa winter wonderland sila. Bukod sa higanteng snow globe, Eco Glide Skating Rink, pwede ring mag-ala Snow Angel sa iba pang attraction ng Winter Magic at maglulundag sa bouncy castles. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Yay! Excited naman tayo sumabak sa traffic, di ba, Ato? Yes, indeed. Ako po si Vicky Morales. Ako naman si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.